Oh,
Grabe, Lord, at tagiya sa kalibutan, Lord God, sa kalangitan, Lord God. Pagkabaw na, Lord, sa mga kinabuhi, Lord God. Daghang salamat, Lord, sa mga maaya sa mga kinabuhi, Lord God. I-bless me, Lord God, nabaw na, Lord, anaadil ka naman, Lord God. Tagaan mo, Lord God, o malipayong, Lord God, o masinagtanong, Lord God, na hinahuna, o sa Tuhan, Lord Jesus. Daghang salamat, Lord, bisan pa sa mga kalapasan na kanina, Lord God. Daghang salamat, Lord, kaya wala kami ipanggang, Lord. Kasi Lord, Lord, sa mga kalapasan na kanina, Lord. Ikaw, Lord God, ang gawhanan sa talang, Lord God. Ikaw ang nagtiya sa mga kinabuhi, Lord God. Na nagiging kami magpasalamat sa inyo, Lord God, sa doon, Lord Jesus. Daghang salamat sa mga kamahan, Lord. Atong palakpakan ng atong buong Diyos. Yes, Lord, dalayo ko kayo ay taklaan sa pagbuntag kayo. Kaya kami nagpatungbaw sa among mga tingog, mga pagdaig, mga pag-aawit nila kanino. Tungod kay Busman ikaw na pag-aalagaran nino na bago sa tanang utang ay kalimutan nino. Ikaw ang among Diyos, buhi ng Diyos, tagiya sa mong kinabuhi o sa tagan kani ang kanamo Ginoo. O sa ikaw, Lord, ang among pag-aalagaran Ginoo sa utang kami nagapakabuhi pa ay kalimutan nino. Nagapasalamat sa kami sa imuhang mga panalangin na gibuko kani kanamo Ginoo. Mga dagko at kahibulungan di mo na makakuha diri sa among kinabuhi Ginoo. Isa na sa mga problema, mga pagsulay, mga unos sa kinabuhi Ginoo, kami padayon na nagpasalamat sa gihapon dinhi Ginoo. Isang tuod kini makahatag kanamo kasakit Ginoo. Kapag Ginoo sa laing na bahin Ginoo, kini aduna gayoy purpose kung ganong imong kining gitugot na among pasalamat Ginoo. Kaya ang imong tulong mo nag-ingon, kini imong gitugot aron kami mahimong malang bukayon Ginoo sa among mag-alagan nga kanino Ginoo. Lord, pasaylo kami sa panaglamong mga kalakasan na mahimong nga kanino Ginoo. Nasayod ka Ginoo, kung makagkaroon ng unya Ginoo kami makasalaan nila kanino Ginoo. Kung kayo diha kanino wala mang gayoy matago Ginoo. Bisan ang mga tinago na mga buhat namong Ginoo, diha kanino mahimong gayag kining karan Ginoo. Kay diha kanino wala gayoy manilog Ginoo. Usa pasayloa kami Ginoo. Ug padayon mo nagaampo Ginoo, na ikaw ang magapanday niining among kinabuhi Ginoo. Ug magahimo kanamong nagigit kayo diha sa imong natubangan Ginoo. Tingkas pagpuntagon ako nagapaubos sa akong pagalingon. Kung nagahangyo ka ng kanino Ginoo, ng imong dunggon ng akong mapagmumpo Ginoo. Ikaw Ginoo padayon maka-bless nining imong mga katawhan. Ba sa paglingkod sa ilang pagtungong pagsalit na kanino Ginoo. Wala akong masayon nun sa ilang mga nasinatian karon. Kung sa ilaha Ginoo, mga struggle sa kinabuhi Ginoo. Karong mga panahuna at ano naman kanila dinihan nag-struggle financially, nag-struggle Ginoo tungod sa balatian, nag-struggle Ginoo tungod sa relationship Ginoo wala ay problema. Ako mga prayer Ginoo na ikaw mag-intervene Ginoo, magtapang kanila Ginoo na sila Ginoo mahimong madaupon o mahimong magbalikpon Ginoo. Bisang taliwala, hindi na mga struggle sa ilang nasinatin, Ginoo. Madahil sa mga nag-aampo, Ginoo, sa tanan nga dunay mga palatian karon. Mga minahal na mo sa kinabuhi. Mga kahigalaan, mga kaisunan, mga kasilinganan, kung sa tanan ng mga tao na nag-aantos karon sa ilang palatian, nanaman sa ospital, wala sa ilang balay, ang mga pag-ampo. Bisitahin sila Ginoo, taluin sila Ginoo, diya sa ilang mga kinabuhi, pinaagis po ayon sa ilang mga balatian. In Jesus' name, I declare and speak healing na lang kanina Ginoo. Dahil sa mga nag-aampo, Ginoo, bisan na Ginoo, sa talan mo mga alagad ka, mga magwawal, mga mensahero Ginoo,
mga misinero, Ginoo, na ipadala, ang magdala sa maayong balita, may tungkol sa dalawang kaluwasan, Ginoo. At ito sa tanan ng mga kaluwatan, katribuhan, mga pinulungan, Ginoo. Ikaw, nagahimo kanilang maisugol na bulang-hukay sa ululaton na iyong isagol kanila, Ginoo. Sa tanan, Ginoo, mga elected officials na mo, ikaw din sa barangay leader, Ginoo, ang barangay officials, ang city officials, Ginoo, na sa national officials, Ginoo, ang president, vice president, mga senators, mga kongresista, Ginoo, mga appointees sa gobyerno, Ginoo, mga prayer, na ikaw, Ginoo, mga intervene sa kinabuhi, diba, sa pag-enlighten sila, makasungkasin ko sila una. Kaya kung Ginoo na po, Ginoo, ako sa kalito na may kahadlok na kanino, Ginoo, sila, Ginoo, bubuhat, Ginoo, alang sa kayuhan, sila mga constituents, Ginoo, walang sa mga Pilipino, Ginoo, maglabaw sa kanan, alang sa kayuhan, Ginoo. I pray, Ginoo, adunay kalinaw sa hawak na election, Ginoo, adunay pakas, Ginoo, na resulta sa mga election, Ginoo. Bilang din sa Davao, Tibok, Pilipinas, kasi natin kalinaw, kanagimusa, kanagsinagtanay, kung ibuwang Ginoo, ipahimutan, mga tao, Ginoo, kamayan, mga tao, Ginoo, ganyan, at doon kayo tinukot na tinguhas sa pagservisyo alang sa tao, Ginoo, walang sa Pilipino. Lord, pagkait ng Ginoo na mga kahit kung sa amin, dapit sa kabayan, mga siklit nila dapit. Ay pang mga tao, lumulog yung nilapita, Ginoo. Wala kayo panahon, kanimo. Wala pang pakabalak na nakanimo, tungod sa kabisi sa kinabuhi, tingali. O tungod kaya doon na sila lain ng mga priority na mga kanimo, Ginoo. Kung mga prayer na ma-realize kung kanila sila pagkalingon. Kaming tanan, mahimo ka sila kung kami sa kaming tanan, lumalapay kung kalimutan na. And I pray, Lord, mauka nila ikaw mainhan. Diya sa ilang kinabuhi as the Lord and Savior. Unang paman, maulangin ang panan, Ginoo. Sa among pagpadahan, karoon yung power us with the Holy Spirit, Ginoo. Kaya ito, Ginoo, ang kaaway ng natugaw sa pagmamati sa inyong kulong, Ginoo. Huwag ginasalin, natugyan niyo ang tanan. Jesus, when I pray. Amen. Amen. Tumayon ang pagkandaman at mga halal, no? Buha ka sa kalipan, tira sa Ginoo. Buha ka sa kalipan, tira sa Ginoo. Tayo mong salita niya, sa malimayong kasinasi. Ginoo, nagpasalamat kami sa lapit na ibalik sa inyong katauhan na kanino agi ang mga pagpasalamat sa inyong mga panalangin ng ibuto na kanila. Kung mga prayer na iyong kining-i-bless niyo mga sa lapit at kini mo gamit responsibly, Ginoo, para sa inyong kalimayan, para sa pagpalampon sa mga dulaton, kini-i-bless niya ug alam usab sa pagsuporta sa Panginoon ng mga aktibidades na pinag-invest natin. Ikaw sa Ginoo na panalangin, dahil silang kinabuhi. Panalanginin ang mga nanarbaho, naghahapat kanilang promosyon, o pag-amping sa mga kinabuhi. Panalanginin ang adunay mga negosyo, gaway man o labong Ginoo. Ang sila Ginoo magmausuwag ko ang balang puso sila. Panalanginin ang mga naghato, ang tao, mga kwarta, pasakit Ginoo, ang ilang mga panghato, dili ang aming kawan. So ang ginasali, pinatugyan na ni mga kanay, Jesus, I pray.
Una ka pamati sa tulong sa ito, masigulay andam niya kung special number. Magpunta tayo usap sa inyo mong halan tayo ko kanta kay every devotion na mo yun ako permitting na while magkuan worship na kanta ang title day ani kay kuan walay higayon nagdumugod na lang ako ni Ate Carla ang nagkanta ni si John Donggoa Ya, kontay ya. Basta. Maniya ba? Why yan ba sa sabihin? So, kami hindi padayon kita pag-uswak ngadto sa pagkahanto dili na kita magsubli pa sa pagpahimutan sa sukaranan sa paghinulsol gikan sa patay nga mga binuhakan o sa pagtuo ngadto sa Dios o sa pagtulun-an may tuod sa mga bautismo sa pagpandong sa mga kamot sa pagkabanhaw sa mga patay o sa hukom sa silot na dayon mao kini ang akong buhaton kung itubog man sa Dios. Efeso 4 kapitulo 4 versikulo 11 natira sa 13 at also babasahon. Efeso 4:11 natira sa 13 ang pulo sa Ginoo usab nagingon ug ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles ang uban mga propeta, ang uban mga ebanghelista, ang uban mga pastor o mga magtutudlo aron sa pagsangkap sa mga balaan alang sa buhat, sa pagpamalagad alang sa paglingkod sa lawas sa Kristo. Hangtod makabot kitang tanan ngadto sa pagkahinusa sa pagtuog sa kahibalo may tungod sa anak sa Dios ug kadto sa kahantong sa pagkatao sa sukad sa gidakon sa kahimpitan ni Kristo. Ang Dios ug panalangin sa pulong ug ato ka Ginoong Dios salamat Ginoo sa imong pulong. Ako nabasa Ginoo bless kini Ginoo kini masabta namo ug tuguti nga kini imong pulong nga penetrate gayon sa tagsa sa mga kasangkasan Ginoo o kini dinhi Ginoo mo patik Ginoo pahilom kanamo samtang kami nagapadayon alagad nga kanimo. Dapat usab gali kanako langit ko na paalam aron nga makahimo ako kapag bahin-bahin ining imong pulong o pagpaambing ining imong pulong din. Ako ang minasali kinatugyan kanimo tanan in Jesus name I pray. Amen. Spiritual maturity is an important message din nga panahon na karon. Tungod kay
daghan na mga kasimbahanan ang ilang mga members o ang mga katawhan sa Ginoo sa nagkalaing simbahan, kontento na nga sila makasimba sa Ginoo kaysa pagtugot sa Ginoo nga usabon ang ilang kinabuhi ngadto sa usa ka tawo nga mao'y gusto sa Ginoo. Maybe isa ka ani nga napunahuna ka nga fights na, okay lang, basta kayo makasimba lang. Okay na, basta kayo present lang ko every Sunday. O basta kayo magpakita lang po sa simbahan, okay na. Pero kahit ba ka na ang Ginoo may gusto siya, labaw pa ni anang imong yun na muna. Kung may lang tagwo, lakaw. Ato na ba'y lakaw nga walay movement? Kung mutikang ko, umitawa ka na. Diba lakaw ang tawag ka na? So may movement ka. So ang Testament, ang New Testament, gitawag ang Kristohanong kinabuhi nga paglakaw. So adunay movement, adunay paglakaw. And this walk begins with a step of faith when we trust Christ as our Savior. Katong panahon na ikaw nituo, may ilang ang Ginoong Jesucristo as your Lord and Savior, diya sa imong kinabuhi, dito magsugod ang imuhang ginatawag paglakaw diha sa pag-alagad sa Ginoo. Kung adunay paglakaw, aduna gayoy so na movement. O kay aduna may movement, aduna gayoy pag-uswa, pag-abanti diha sa imuhang kinabuhi ingon nga Kristohanon. Ingon pa, human nimo tuoy si Jesucristo sa imuhang kinabuhi, dili lang diha kaman. Ang kaluwasan is not the end. Nahuman ka, makailang ang Kristo as yung Lord and Savior sa iyong kinabuhi, buhulong na ka. It's only the beginning. Masiglingon ka nga. Naman ko'y ginawa sa akong kinabuhi. Hindi na ako mahimong magpatilog-anon sa pag-alagad sa Ginoo. Okay na niya sa ako magsimbagot kung ay kayo ngayon ay dili na mao. Tungod kay ang kaluwasan, it's only the beginning. Adunay gingon na work out your salvation. Ako anang klaruho na, kailangan ng work out your salvation or work out your salvation or work out for your salvation or work out your salvation. Adunay kalainan. Kaya kung mayroon work out for your salvation, kailangan nimo magtrabaho para maluwas ka. Pero ang work out your salvation, luwas na ka, pero kinahanglan, aduna kay pagkahimuan. Bali, gingon na ang kaluwasan is not the end. It's only the beginning. Ingon na Kristohanon. Sa kasadianan na luwas ka, diha magsugod ang imuhang pag-kinabuhi, paglakaw, o diha magsugod ang ginatawag spiritual life. Walang ayaw magsalig, nahuman ka na imong Kristohanon, wala na kayo buhaton, hindi na ka mo ako, hindi na ka mo simba, dili na ka mag-alagad sa Ginoo, di na ka mubasa sa Bible, kaya lagi, luwas naman ko, gusto mo nga akong limongon. It's only the beginning. Walking, sa kanang gitaingon din na involves progress. Aduna ba'y paglakaw, aduna ba'y naglakaw, na wala niliho? Bisan galing magamit ka o
tawag na ganit, treadmill may tawag na. Wala tuod kay maabot na lang magsakay mo gamit ng treadmill kay sa exercise na sa gym mo na. Ang gym pang paspas dagat mo na pang exercise. Wala kay maabot pero may movement kami. Nga naman, ganihon pa yung mga lawas o hindi mo mga tiil. Sa mo galakaw ka. So dunay movement. Usang paglakaw involves progress and Christians are supposed to advance in the spiritual life. Ingon na usa ka Kristiyanon, you are supposed to advance in your spiritual life. Kinahanglan may movement, may paglakaw. Just as a child must learn to walk. Kita mo ng bata ninyo? Para makabalo siya mulakaw, mag-practice yun siya. Manang ubay, pag musugod na gani kung kulong ang bata, may tawag ka na. Kapit na rin sa mulakaw. Hinihingi ng kamang. Pag magkamang na siya, hinihingi na sa siya tugod niya. Nasa yung magulitan, sa muli, kamang siya. Ulit siya ng kahoy. Gamitin niya ng iyang kamot niya para makatukod ko niya tiil. Para malikon, hantod na maka-tindog siya. Hantod na, sugod ka. Kung baka siya sa katikang tumba, bulingkod, kay di ka mulaka, kay mahadlok. Lagi siya ginahimo. Hantod na, udagan na nakuhon. Ikaw na po'y matagbaw o ginukod. Kaniad to, mahadlok mutikang ng bata, kaliting bata na nag-practice sa pang, mahadlok mutikang. Yung ba, imuhunog sa katikang bulingkod, mahadlok mulakaw. Mahadlok mo saka, kay masing mapulo. Pero pag nakakataon naglakaw, saka, ikaw na po'y takto, ginukod, pinakita sa mga anak, saka, budagan, lukson, wala na. Yan na ako na-experience sa mga bata. Kasi ato, lisod ko may mulakaw, karang putin mo mga sipata. Dagan-dagan, lukson. Now, ikaw pa, learn, just as a child must learn to walk and must overcome many difficulties in doing so. Dili na anak ka, dali. Kita baka bata na pag kat-ulyag lakaw ni lakaw na sa direkso. Pagkamang niya, nalitindog niya lakaw. Wala yun. Nao pa na yung mga difficulties. Lisod pagkain na para sa iyaha. Inana usab kita na mga Kristiyano. We must learn to walk in the light. Sa dihan na sa wala pa ka manahimong Kristohanon, ang imong life is lahig yun kaayo. Very worldly. Ano imong life, ha? Very worldly ang imong life. Secular kayo, imong pamahagi sa buhay mo sa kalibutan. Sa dihan na encounter mo si Jesus as the Lord and Savior sa imong kinabuhi. Dili na sa mag-stay anang alive ng old di mga life. Although sa tusukod pag ita pa kay struggle anak. Kay alangan mo pag ikaw ka sa imuhang old life nimo na encounter nimo si Jesus Christ and then pag human encounter kay Jesus Christ kay wali na ka, panghilyo na ka, dili pa na anak. Siyempre, nag-struggle ka kay imuhang worldly life nimo, ang imong old life nimo. Kanunay ito siyang mo bira sa imo. Ayaw diha kay lakay man diha sa born again. Laay. Dili ta sa kalibutan kay naay diri lamig nga kinabuhi, enjoy diri. Dira kay wan kaayo na sila kanang mga sukat mga PJ, mga killjoy. So, struggle ka na. Either mabalik ka sa kalibutan sa iyong old life or mag-continue ka. And there are times na mabalik ka sa iyong old life. Pero kung naa si Lord sa iyong kinabuhi nimo, mag-struggle ka.
while doing an old life nimo, mag-struggle gyapon ka kaya naman. Naano na si Jesus imong kinabuhi. Sumingon ka nga, o galing, ano, mali ko maling nag-ibo. So muna, ngayon ni Jesus, ingon ni Paul, na ay panag-away niya sa sunod nimo, which is, ang balaang espiritu o ang imuhang unod nun, lawas nun na kinaiya nimo, nabuod buhin mo aning mga butanga, ining old life, ining old things na ginahimo nimo. While ang imong spiritual life na naadya ang nagapait sa imuhang lawas nun na kinaiya, tawhanan na kinaiya, kalibutan na kinaiya, napait po siya kay para makahito ka sa mga spiritual things, which is ang pagsimba sa Ginoo, pag-worship sa Ginoo, ang pagbasa sa pulo sa Ginoo, ang pag-ampo sa Ginoo, ang pag-alagad sa Ginoo. So, usapan na siya. So, nag-struggle pa ka. Pero kanang na-struggle, dapat adunay gid kay manilong anak. Samtang ako sa kabata, nag-struggle siya maglakaw. But later on, anak, nakapractice na siya sa paglakaw. Ingon po na Kristohanon, at first, mag-struggle siya ka, pero later, anak, makaingon na ka, namurag, hindi na, okay na akong Christian life na ako. At di na ko maibog sa kalibutan. Di na ko maibog sa akong own life na ako. Ano na siya? Ha? Now, kung saan man, ang atong mensahe ngayon, takna sa kabuntagon, advancing to spiritual maturity. Now, how to advance in spiritual maturity? First, holding fast to the faithful word is the key to spiritual growth and maturity. Holding fast to the faithful word. Mahimo ka makaabante ya sa imuhang espirituhanon nga paghingkod. Mahimo mutubo ka, muhingkod ka spiritually kung ikaw mag-hold, magpabilin ka sa words sa Ginoo diha, sa words sa Ginoo nga diin mao isusi sa imuhang pagtubo diha sa imuhang espirituhanong kinabuhi. Ang hinungdan nga nung mukhang aka diha sa pag-alagad sa Ginoo, it's because kay dili mo tagahol sa word sa Ginoo. Pag ingon sa word sa Ginoo nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wala kang gasalig ang word. Nanimo siya nga, unahang pagpangita, ginarian sa Diyos, sa dunya, pagkamataro, ug ang tanang mga butang, isadubang niya kanimo. But the problem is, ang word, pero ang imuhang pagsalig, kulang. Ang word, ingon ang word na seek ye first the kingdom of God. Pangitaan ginarian sa Diyos, kanya pagkamataro, ang tanang mga butang, idugang niya kanimo. Pero ang problema, kapalo ka nga mo na ang word sa Ginoo, pero nagaduha-duha ka, kaya ba na ako isalig ang akong arong tibuok nga pagsalig nga unahon ako ang Ginoo? Kaya para maangko na ako ang tanang mga buta. Pero dili inamin na italo. Wala kay tayo sa Ginoo, iuna nimo ang gusto nimo, kaya ang imuhang tawhanon na kinaiya, maumay nitad patigbabaw ang kabalaga, ang kahatlok, na basi muwataan ka, mahutdan ka, basi wala na kay kwarta, muwat ka trabaho, kaya imong giuna ang Ginoo. So na instead na mu-advance ka sa imong spiritual growth, dili ka maka-advance. So mahimo lang na maka-advance ka sa imong spiritual growth, maka-move ka kung madaog ni mo na struggle sa imong kinabuhi. O mali ang struggle nimo.
Unsaon na magstay ka sa word, o unsaon nga mabuhi ka sa imong sa word sa Ginoo. And usually, pag bubuhi ka sa word sa Ginoo, dili ka mosalig sa saan sa Ginoo sa imong Wanang nag-struggle ka, usually, pabilin yato ka sa imong own life. Kay kulang na pagsalig sa word sa Ginoo. Tingnan pa ang Titus chapter 1, verse 9. He must hold fast to the sure and trustworthy word of God as he was told it, so that he must be able both to give stimulating instruction and encouragement in sound doctrine, and to refute and convict those who contradict and oppose it. Kung sa daw, he must hold fast to the sure and trustworthy of God, trustworthy word of God. Kinahanglan mo, hold ka, gunite ang word sa Ginoo. Pag nagingon ang Ginoo sa imo, I will never leave you, nor forsake you. Gunite na siya ang word. Ingon ang Ginoo sa Hebrews 13:5. Ingon niya dira, dili ko ikaw pagabiyaan, di pagkakalikdan. Gunite na ang saan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nagsaan na sa imo, na dili ka niya biyaan, ni dili ka niya kalikdan. Kaya problema ang pag-hold sa words sa Ginoo. Ha? Kaya dili ka kasalig sa saan sa Ginoo. Tinumdumi, na dili lang ang Diyos kay may gumakon, hostisya, kundi Diyos usap siya mga pinumanon sa iyang masahan. Pag-ingon niya, I will never leave you, nor forsake you. Iyahan niya pumato, dili ka niya biyaan, dili ka niya talikdan. Muna ang imong daugon nga struggle, usaon nimo nga mag-stay ka sa word. Usaon nimo nga mag-hold ka. Usaon nimo nga gunitan nimo ang iyang mga sakay. Dahil sa atong kaminyon, ay mga struggles tingali na inyong sinabi, asulayon niya na siya inyong relationship. Pero anong nag-stay po mong doha? Because nag-hold mo sa inyo saat sa usap-usap. Labi na po, nagsaad mo tubangan sa Ginoo, gisumpaan niya tubangan sa Ginoo, makamatay rin, makabulag sa inyo. Bisa dagdag, struggle in your relationship. Pero tungkol kayo may saad mo, ginahold na sa masakan. Wala mo stay ka sa iya. Okay, doon naman kayo gigulitan niya saad. Hindi ka niya. The same po na sa word sa Ginoo. Kung mayroon ang Ginoo sa inyo, I will never leave you. Kulitin lang na sa akin. Dili ka niya biyaan, dili ka niya pagkatalikdan. He must hold fast to the shore. Asigurado o kasaligan na pulong sa Ginoo. Na iyang itudlo kanimo. Hindi mo doon ang makadasig sa imo. Ikaduha, having unwavering faith. Having unwavering faith. Gusto itong ganina? Holding fast the faithful word is the key to spiritual growth and maturity. Second, having unwavering faith. Pagbaton o dili matay-o na pagtuo. Dili mausap-usap na pagtuo. Di ba naman ang pagtuo nga usap-usap? Kuya. Matay-o. Gamay lang na problema, matumba, mahulog. Now, although there is much in the scripture we don't understand and may not like it, but the proper response is to rest assured that all of God's word is trustworthy. Kung mabasa ka sa word sa Ginoo, dili mo usahay masaktan, dili pagid ka usahay ganahan.
Ano man? Sabi na, kanang butulog sa imo, kanang ubong ako na kung ano yung word eh. Or ganun, like. Ha? Sabi na, ang word sa Ginoo kay igpon ang imuhang ego nimo. Igpon ang imuhang sala nimo. Di yung kadalahan. Welcome. Thank you, dear. Labi ito. But no matter what, ganahan magkaudili. Ang word sa Ginoo is trustworthy. Kasalitan. Dili ka dapat magduwa-duwa. Dili ka dapat mag-doubt sa word sa Ginoo. Okay, ang word sa Ginoo is trustworthy. So, having unwavering faith. Minsan makayon ka, lisod tayo. Pero kinahanglan ni mong tulungan. Ang sa inyo ni Jesus Christ, nadiha ka, uyok niya mga disipulo. Ingon niya, sultihan ko ka mo. Kung aduna ka mo'y pagtuo sa bisan sama kagamay sa liso sa mustasa. Baka ingon ka mo. Ianong bundukan, ianong bukira, ang balhin dito sa dagat. Imagine, hana daw kagamay niya mong pagtuo sa liso sa mustasa, pero makahimo ka pagsubo ang bukira ang balhin dito sa dagat. It's impossible. Pero ang gusto ipabot ni Jesus Christ sa iyang mga disipulo, mao kini. Ayaw pagduwa-duwa sa imong pagtuo. Liguna imong pagtuo. Kaya naman, ang liso sa mustasa, gamay lang na siya. Kita ka liso sa bugos. Gamay pa na siguro siya kung wako na siyo. Ang liso sa mustasa. Pero kung ka na imong itanong, kung ka na kuturok, mahimo ka na siya usa, kadako, kaayong kahoy. Imagine, kita nakagdara, kita na siguro kagyakal, apito ng mga kahoy na sa nasa, katulog ka tao, katulog ka tao, magkakos ka ng mga karaan ng mga kahoy. Inaanang ng mustasa, mahimo siya usa, kadako, kahoy, naggikan sa usa kagamay nga listo. Manaingon ni Jesus, kung doon na kay pagtungli sama kagamay sa liso sa mustasa, makahimo ka sa pagmando na ng bukira o nyana nga bundok nga balhin dito sa syudad o balhin dito sa dagat. Oh, can you imagine? Ang pasabot ni Ana is ayaw pagduwa-duwa sa imong pagtuo. Kanang tinuod na pagtuo. Kaya ang words na Ginoo kasalikan. Now, applying scripture to our lives. Kinahanglan i-apply nato ang pulong sa Ginoo. Ingon pa Dria. Biblical truths are not the foundation, are not just the foundation for our beliefs, but the message in our hearts and minds, on our lips, and before our eyes. If you want pure lives, we must fill our minds with the purity of God's Word. Kung sa ang Word sa Ginoo, murag nagkakulihan na ba? Ang biblical na kamatuoran, dili man kini siya foundation kuno daw sa ato ang pagtuo apan kini usa ka mensahe diri sa atong kasing-kasing sa atong una sa ato ang ngapil o diha atubangan sa atong mga mata na kung gusto daw ta o putli nga kinabuhi kinahanglan punon nato ang atong hunahuna sa kaputli sa pulong sa Ginoo. Kaya walay langit mo counter sa ato ang kalibutan na tingong. Ito, lustful desire na to, worldly desire na to. Walay langit mo counter niya na para malupig niya siya is the Word of God.
Wanang imo una-una, instead puno nimo og mga kahilayan, diriya si una-una. Kung ano nag-work sa Ginoo, para wala na lugar kahilayan, diya sa imo una-una. Puna sa word sa Ginoo. Para wala na luna diya ang kabalaka sa mga utang, mga bayronon. Puna sa word sa Ginoo. Kaya kung na kay utang, bubalak ka sa imo, bayron sa imong utang, wala kay may imo. Sabi na buwa kay kwarta. Ulat na lang nga mga kwarta ka. Nabayaran na na. Pero sige, kagunaw na, adlaw, gabi. Masayo. Masayo kung kakunot imong aktang. Bata pa yung edad, pero imong aktang, mga dubligo na imong edad. Kasi mo na muna. Ano po dyan? So para walay space na ang kaaway na ibutang na sa mga una-una. Kung sa word sa Ginoo, para iyang ikik, sipaon ang mga negative na mga thoughts, mga worldly thoughts, mga kalibutanon, mga yawanon, mga kahilayan na mga una-una, di na kasulod sa imong utok, kaya napulo siya sa word sa Ginoo. Wala yung sekreto dra. The danger we face is the subtle influence of the culture. Kini ang